Disclaimer ka trade, kahit profitable yung EA, ang pagtitrade sa Forex ay mataas ang risk, may chance na malugi yung kapital natin. Kaya mag-invest lang ng kaya nyong i-risk sa trading. So ka-trade, ituturo ko naman sa inyo ang strategy na ginagamit ko sa pagtitrade gamit ang EA. Kasi kahit yung EA ay automatic nang nagtitrade, so mas maganda or kailangan pa rin ng human intervention. Kailangan tayo yung mamimili kung anong currency pair yung iti-trade niya. Okay? Tayo yung mag-o-open ng unang trade niya, ng unang entry niya. So, kailangan natin ang trading view. Gawa kayo ng watch list. Ilagay ninyo lahat ng mga currency pair. Okay? So, ang rule natin, ang kailangan natin na currency pair ay yung hindi mabilis yung galaw, yung normal lang. Okay? Hindi natin kailangan ng mga nagte-trending na currency pair. So yung mga GPY, remove natin yung mga GPY. Okay? Tanggalin natin lang ang mga GPY, lahat ng GPY pairs kasi ang GPY pag dumiretso, diretso talaga. So ayaw ng EA ng ganun, ayaw ng strategy ng ganun. Okay? Tanggalin natin ang GPY. Okay? NCD GPY. Gold, hindi rin tayo magti-trade sa gold pero di ko natatanggalin yan. Tapos yung mga pangit pa na pair, itong GBP EUD, mabibilis gumalaw yan, malalaking pips yan. Saka yung Euro EUD, tanggalin natin yan. At yung Euro NCD, yan yung mga mabibilis gumalaw. GBP NCD, ayun natin yan. Ayan, so okay na yan. Ngayon, paano mamimili ng currency pair na iti-trade? So, i-check natin yan isa-isa. Example, EuroCAD muna. Okay? So, lagay natin yan sa daily time frame. So, dapat naka-day 1 yan. Okay? So, i-zoom out natin. Liitan natin para kitang-kita natin. Okay? So, nasaan ba yung presyo ng EuroCAD ngayon? Okay? So, nandito banda sa taas, sa resistance banda. Okay? So, yung support, dito banda sa baba. Okay? So, ang gusto lang natin gawin na magsisell tayo kapag nasa pinakataas, pinaka-resistance. Magbabay lang tayo kapag nandito sa pinaka-support. Okay? Kasi ang nangyari kasi sa EA dati, kaya nag-draw down ako ng 70%. Example, nandito yung presyo. So, dapat magsisell. Ang ginawa ng EA, buy yung ginawang trade. Ngayon, dahil pwede na siyang bumalik dito. Okay, so buy siya ng buy habang pabagsak yung EA. Kaya nalulugi ng malaki. Okay? Nag-draw down ng malaki. Kaya ang gagawin natin, kapag nasa mahal na yung presyo, kapag nandito na sa resistance, ang gagawin natin ay sell lang. Okay? Para kung tumaas pa man ng konti, sell. Tumaas na ng konti, sell. May chance na bumalik. Okay? So ngayon, itong EuroCAD. Okay, susukatin natin ilang pips yung kadalasang tinataas niya. Okay? Bago siya bumaba. So, i-measure natin, sukatin natin, gagamit tayo ng measurement. So, dito, mula dyan, tumaas hanggang dito. So, 467 pips. Makita natin sa kabila, 467 pips. Okay? So, dito banda, dito sa mga pagtaas na ito, tumaas na dito. Measure natin. Sukatin natin yung mga pips kung ilan yung tinaas niya. Okay, mali. Measure. So, dito, tumaas siya hanggang dito sa taas. 621 pips. Dito banda, 555 pips. So, kinukuha natin yung average kung ilang pips kadalasan yung tinataas niya bago bumaba. Okay? So, dito, ilang pips yung tinaas dito? Tumaas ng 800 pips. Okay? So, meron siyang sukat na tumaas ng 800 pips. So, ibig sabihin yung dito banda, 400 pips lang. Pero, nakita natin sa history na pwede pa siyang tumaas ng 800 pips. Ibig sabihin, malayo pa to. Okay? Hindi tayo magsisell dyan kasi pwede pa yung tumaas ng 800 pips din. Okay? Pero kung naka 700 na yan, 700 pips, 600 pips, pwede nang mag-sell dyan. So, ibig sabihin, di tayo magti-trade dyan sa EuroCAD. Lipat natin sa Euro CHF. Okay, so ito yung daily time frame. So, nasaan yung presyo ngayon? Nandito. Okay, so nasa
nasa resistance siya. Ito yung support. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, susukatin natin kung ilang pips yung tinaas niya. Okay, so mula dito, sukat, teka lang ha. Mula dito, tapos tumaas siya hanggang dito, 789 pips. Dito naman, sukatin natin kung ilang pips yung tinaas. Tumaas ng 860 pips. So dito, mga kulang-kulang 800 din, kaya ayos, pasok. Okay, so dito banda naman, okay, dito banda, ilang pips yung tinaas niya bago siya bumaba? 700 pips. Okay, so ibig sabihin, ito, pasok to. Ito yung hinahanap natin ng mga currency pair na iti-trade. So dito tayo, ang gagawin natin na trade dyan ay sell lang. Okay, sell trade lang ang gagawin natin. Hindi tayo magbabay. Hindi tayo magbabay kasi possible yan na pabagsak ng pabagsak yung presyo, possible lang pababa kasi based sa history, day 1 time frame. Okay, ang date nito December 23 pa yan, 2023. Ito July 2023. Ngayon ito 2025 na to. Okay, so based sa history, tumataas lang siya ng 700 to 800 pips tapos bumababa na. So ibig sabihin dito magsisell lang tayo dito. Okay? So pag nakita na natin yung gusto nating i-trade, example ito, anong currency ito? USD CHF. So punta na tayo sa BPS natin. Okay? USD CHF. So open mo yung chart dito. Okay? Open mo dyan yung USD CHF. So dito yan sa Forex Ultra Low. Hanapin mo dyan yung USD CHF. So makita natin, naka-open na dito yung USD CHF sa akin eh. Hanapin ko lang ha. USD CHF. Ito, USD CHF. So kung makita ninyo, ayan, meron na tayong trade sa USD CHF. Ayan, meron tayong sell trade. Okay, makita nyo, nag-sell tayo dyan. Ayan, USD CHF, may sell tayo. Nag-sell na yung EA dyan. Okay? So, pero halimbawa, i-close na lang natin kasi naggagawa tayo ng tutorial. Para makita nyo actual USD CHF, i-close ko yan. Halimbawa wala tayong trade ngayon. Okay, walang trade ngayon ng USD CHF. Tanggalin ko rin muna yung EA. Tanggalin ko yung EA. I-diin lang natin, i-hold lang natin, tapos lalabas yan, expert advisor. I-remove natin yan. Okay, tanggalin ko yung EA. So ang gamit natin ay itong mouse para madali, hindi touchscreen. So ang gagawin natin, pag na-open na yung chart, ilagay mo lang dyan ilagay natin dito ang EA. So pili ka ng risk na gusto mo. Sa akin significant risk. Tapos dito sa buy or sell, ang gagawin natin ay sell lang, 'di ba? Kasi nakita natin sa day 1 time frame na nasa taas siya. So sell lang yung gagawin natin. Okay? Tapos baba natin. Okay? So ilagay natin dito ang currency pair USD CHF. Okay? USD CHF hashtag. Okay? So click natin ang okay. So ayan, lalabas na yung EA ka trade. Ayan na yung EA. So makita natin nakalagay dyan select pair. So i-select muna natin yan yung trade para makapag-trade tayo kasi pag mag-sell tayo dyan, ayan, hindi yan mapipindot, hindi yan magti-trade kasi hindi naka-select pair. Okay? Tsaka tandaan natin na sa M15 yung time frame natin sa pagti-trade gamit ang EA. Sa day 1 doon tayo tumitingin ng kung anong iti-trade, pero sa M15 tayo magti-trade. Okay? So select pair natin yan. Okay, tapos yan, pwede natin tayo yung unang magti-trade ka trade. Pindutin natin ang sell. Okay? Sell trade lang yung gagawin natin. So ayan, makita natin may trade na tayo sa USD CHF. Okay, may trade na tayo sa USD CHF. Okay? So pagtapos natin ma-open yung trade ka trade, automatic na yung EA na yung bahala dyan. EA na yung bahalang kung bumagsak yung presyo, EA na yung bahalang mag-TP. Siya na yung bahalang mag-close. Okay? So kung tumaas man yung presyo, EA na yung bahalang magdagdag ng
bagong sell sa taas. Kung tumaas pa, bagong sell sa taas. Tumaas pa, EA na yung bahala. Okay? So, ang rule lang natin, unang trade yung gagawin natin, i-guide natin yung EA kung anong currency yung iti-trade niya. Okay? So, pag na-take profit na yan, na-close na yan, so, i-zoom lang natin ha. Lakihan lang natin. Okay? So, halimbawa, bumagsak na, okay, na-close na, nag-TP na tayo. Okay? So, pwede pa bang mag-sell ulit? Pwede ka trade, basta chinek natin sa day 1 na nasa taas pa. Example, bumagsak dyan, tapos tumaas ulit, so sell tayo ulit, tapos bumagsak ulit, TP ka na dyan. Okay? So, example, bumagsak hanggang dito. Okay, nakapag-TP ka na dito. So, wala kang trade. So, sunod na trade, monitorin mo tong currency pair na to na kapag tumaas ulit sa resistance, so magsisell ka na naman. Tapos pag bumaba, TP ka, hintay ka ulit na tumaas, magsisell ka na naman. Okay? So, ibig sabihin, itong isang currency pair na ito, okay? So, itong isang currency pair na ito, itong USD CHF na ito, kasi maganda yung presyo niya sa day 1, hindi lang isang trade yung magagawa mo nito. Okay? So, punta tayo sa trading view. Hindi lang isang trade yung magagawa mo nito, basta nakita mo na yung day 1 dito. Example, itong presyo na to. So, maraming sell na yung nagawa nating trade dyan sa USD CHF last month. Okay? Kadalasan ng trade ko, USD CHF. So, ang ginagawa ko, maghihintay lang tayo na magkaroon ng pullback. Ilipat natin sa M15 kasi M15 tayo nagtitrade eh. Okay? So, ayan, lipat natin sa M15. So, ito yung mga possible na naging trade ko nung nakaraan. So, example, dito ako nag-sell, bumagsak, tumaas ulit, dito ako nag-sell, bumagsak, tumaas, dito ako nag-sell, bumagsak, tumaas ulit, dito ako nag-sell, bumagsak, tumaas, dito ako nag-sell, bumagsak, tumaas, dito ako nag-sell. Kasi ang kailangan kasi ng EA, 10 pips lang eh. 10 pips lang ang TP ng EA. Okay, so maliit na bagsak, TP na yan. Tapos tumaas pa, bumagsak, nung tumaas, so nag-sell ulit ako dito, so maaring nalugi. Kasi tumaas pa, nag-sell ulit ako, nagdagdag ng sell yung EA. Tumaas pa, nagdagdag ng sell yung EA. Nung bumalik ng konti, TP na. Okay? So, ganun yung strategy ng EA. Kahit dito ka nag-sell, kahit dito ako nag-sell banda, ang strategy ng EA, kahit dito ako nag-sell, nagkamali ako ng sell, tapos tumaas pa, so magsisell yan ulit. Tapos tumaas pa, magsisell yan ulit. Tapos tumaas pa, magsisell yan ulit. Magsisell ulit yan. Kapirasong balik lang yan, TP na. Okay? So, yun yung strategy ng EA na yung bahala. Basta yung point ko lang ay pili kayo ng currency pair, tapos check nyo yung day 1. Okay? Day 1. Tapos sukatin ninyo kung gaano kalaki yung tinaas, gaano kalaki yung binaba, kung nasaan siya, nasa resistance ba, nasa taas ba, or nasa support ba. Okay? So kapag nandito sa resistance, sell ang gagawin yung trade. Kapag nandito sa support, buy ang gagawing trade. Tapos dapat sukatin niyo yung nasasagad na siya ng pagtaas niya. Ito sagad na to eh, kasi yung sinukat natin yan, mga kasing laki lang yung pagtaas niya. Okay? So, ilang trade yung pwedeng gawin? Okay? So, pwede kayong mag-trade ng sabay-sabay hanggat ilan. Kahit ilan yung gusto niyo. Yung maximum ko na trade na nagawa ay 3 trades na sabay. 3 trades. Okay? Bakit 3 trades lang? Kasi bawal ka trade. Number 1 rule din yan. Bawal na same currency. Example, may trade tayo sa USD CHF. Tapos, nag-trade ka rin sa AUD CHF. Okay? So, pareha silang may CHF. So, iisa lang yung galaw niyan. Kaya, pag nalugi ka, malulugi ka niyan. Idalawa yung trade mo, doble na yung risk mo. Okay? Buti kung mag-profit. Kaya, iwasan natin na dapat magkaiba ng currency pair. Okay? Kahit pa euro, ang trade mo, euro USD. Euro USD. Tapos, nag-trade ka sa USD CHF. Okay? So, pareha silang may USD. So, bawal pa rin yan. Isa lang yung galaw niyan. Pag nalugi ka, doble yung lugi, doble yung risk mo. Okay? So, dapat magkaiba. Example, yung trade natin ngayon, AUD NCD. Okay? May trade tayo. Tapos USD CHF. Okay? May trade din tayo. Okay? So,
isa pag inaabangan kong trade ay yung GBP CAD saka Euro GBP. Okay, check natin GBP CAD. Ayan, so maganda mag-sell sa GBP CAD. Check natin sa day 1. Okay, ayan, nasa taas na rin siya. So maganda mag-sell dito. So pasok to kasi walang GBP tsaka walang CAD yung dalawa kong trade. Okay, so lagay ko yung EA. Lagay ko sa significant risk. Pwede kayong mag high risk, pwede kayong mag medium risk, or pwede kayong mag low risk. Kayong bahala kung anong gusto niyo risk. Okay? So sell lang yung gagawin kong trade. So anong pinagkaiba ng mga risk pala? Okay, so makita niyo naman. Pag nakalagay diyan na high risk, set 120% annual. So kaya niyang mag-profit ng 120% per year. Significant 80%, mid 40%, low risk 20%. Ibig sabihin, kapag naka-high risk ka, mas malaki yung lot size, mas malaki yung profit. Pero mas mataas yung risk. Kapag naka-low risk ka, mas mababa yung lot size, mas maliit yung profit. Ako, sa significant lang ako. Kasi kaya ko naman mag-trade ng madami. So, kaya pa rin natin abutin yung 120% per year. Kakayanin natin this year. Okay? Basta mag-trade lang ng marami lang trade. Okay? So, sell only. Tapos, dito sa symbols, lagi nating papalitin yan kasi di ka magti-trade. Di gagana yung EA, di magti-trade yan kapag di mo nalagay yung tamang symbol. Yan. GBP CAD, hashtag. Okay, so kung ano yung nakalagay dyan, yan yung ilalagay mo dyan. Okay? So, click natin ang okay. So, dapat sa M15 ka trade M15 nakalagay, tapos yung auto trading, nakakulay green na yan. Yan, so dapat yung EA nakangiti. Yan, nakakulay green yung auto trading at nasa M15. Okay? So, hintayin natin lumabas yung EA. Ayan, ka-trade, lumabas yung EA. So, i-click natin ang select pair para lumabas yung tinype natin na GBP CAD. Okay? So, pwede tayong mag-sell. Click na natin ang sell button. Okay, bakit tayo nag-sell dyan? Dito magandang mag-sell. Diba, bumaba na siya. Kasi malayo pa naman yung support. Pwede pa siyang bumagsak pa. Okay? So, pag bumagsak yan, TP. Tapos, kung bumalik sa taas, sell na naman. Pag bumagsak, TP na naman. Ganun lang. So, ang kadalasan kong tinitrade ngayon, ito lang. Paulit-ulit na lang ako. GBP CAD, AUD NCD, USD CHF. So, naghihintay lang ako ng support and resistance sa M15. So makita nyo yung TP 10 pips lang, kapiraso lang ang kailangan natin. Okay, so yun ka trade, salamat.